Isang magandang umaga po sa bawat isa at pagbati po galing sa mga kapatiran natin sa iglesia sa Kritachak Prakun Christian Baptist Latbuli. Ibig sabihin po niyan ay Grace Christian Baptist Church, Ratchaburi. At sila rin po ngayon ay nanambahan kasama natin sa ah, Panginoon ngayong umaga. At it is indeed a good to be back. And sa ngayon po ay nung sinabi sa akin ni Pastor June na Tagalog ang sa umaga pala ay I have to reorient again myself sa ating wika. At of course, naalala ko yung sinabi ni Jose Rizal na um, kailangan nating balikan ang ating wika. Otherwise ay mas malansa pa tayo sa isda. At tugmang-tugma po yan sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa na ang ating bansa ay dapat nating mahalin dahil ito ay binigay sa atin at pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. At ito ay tugma rin sa ating babasahin ngayong umaga sa awit 67. At ang basahin ko po sa inyo sa 67 ang versikulo 1 hanggang 2. Pero ito yung ating focus, pero babasahin ko po ito hanggang sa huling talata. Ito po ang salita ng Diyos. Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami at pagsilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pagliligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan, O mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa sapagkat iyong hahatulan ng mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga. Ang Diyos, ang sariling naming Diyos ay pagpalain kami at pagpalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa Ebanghelyo na inyong binigay sa amin. At tunay po na ito ang nagiging kagalingan ng aming mga sarili, ng aming mga kaluluwa mula sa kasalanan. Ito po ang nagbibigay sa amin ng katuwaan, ng joy sa bawat isa sa amin. At katuwaan din na ihayag ang inyong mabubuting gawa sa amin mga makasalanan sa buong sanlibutan. Kung kaya't Ama, nawa ay kasihan ninyo ang inyong salita ngayong umaga na ito po'y dumaloy sa amin. At nawa ang aming mga meditasyon sa inyong salita ngayong umaga, Panginoon, ay umabot sa aming mga puso upang magkaroon ng transformasyon ng aming buhay at kami maging katulad ng aming Panginoong Kristo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, paano kung mismong mga pagpapalang binigay ng Diyos sa atin ay upang ibahagi ito at nakakatulong ito sa iba, ngunit hindi natin ito ibinabahagi? Ano ang nangyayari kapag ang iglesia ay naging masyadong nakatutok sa sarili nitong internal na survival hanggang sa nakalimutan nito na bakit
Una sa lahat, ang iglesia ay umiiral. Ang eksaktong usapin na ito ay binubuksan nitong ating binasa sa Awit 67 verse 1 and 2. Dito nananalangin ang bayan ng Israel, ng bayan ng Diyos para sa kanyang pagpapala. Hindi upang maging huling patutunguhan lamang ng biyaya, kundi upang kanyang maging daan at kaligtasan na ay mapahayag sa lahat ng mga bansa. Ang sinabi dito ay, Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami at pagsilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin. Kung babasahin mo to ng slowly, malaki yung pinaguhugutan nito, malalim. Ito'y panalangin ng isang saserdote para sa bayan ng Israel. Pero hindi natatapos doon kasi doon sa verse 2, upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa at ang iyong pagliligtas nakagalingan sa lahat ng mga bansa. Ang key dito ay upang. Tulad ng ancient Israel noon ay natitempt din sila na i-hoard ang mga blessing ng Diyos sa kanila for their own comfort dahil napakaraming trials, mga pressure sa buhay, sa paligid nila. Ganon din siguro sa buhay natin ngayon. Ang mga iglesia ngayon, mga pamilya sa loob ng iglesia, mga young adults sa iglesia, mga leaders sa iglesia, ay we can easily be overwhelmed. Mabibigat ng mga bagay na ito, mga internal problems, financial stress, at nagkakaroon lang tayo doon sa survival mode. Nakalimutan natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi dapat natatrap doon sa isang reservoir. But ito'y dapat ay patuloy na maging dumaloy sa bansa natin at sa ibang mga bansa. Ang keyword dito, kung titingnan natin sa dalawang talata na ito, na isipin natin ngayong umaga ay daluyan. Sa English ay channel, daluyan. Isipin nyo ang pagkakaiba ng mirror, salamin, at pagkakaiba ng bintana. Anong pinagkaiba ng salamin at bintana? Ang mirror, kapag tinamaan ito ng liwanag, pinagre-reflect lang nito ang light, ang liwanag pabalik sa ating mga sarili. Kaya nakita natin lang yung mukha natin doon sa mirror. It traps the light and blessing on our own face, keeping us focused doon sa ating mga sarili. Pero ang isang bintana na may transparent window, hindi nito tinatrap ang liwanag sa sarili natin. Pinadadaan nito ang liwanag completely na nagiging bukas ito sa labas para ang mga tao sa paligid ay makita ang kagandahan ng Diyos at biyaya ng Diyos sa atin. Ito yung pinaka-picture na kung baga titingnan natin kung paano tayo maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. Kaya ngayong umaga sa halip na mabuhay tayo tulad ng self-reflecting mirrors, na pinare-reflect lang natin ang blessing pabalik sa ating mga sarili at tinatrap natin ang biyaya ng Diyos sa ating sariling mga mukha na mukha lang natin ang ating nakikita. Ano kaya kung mabubuhay tayo bilang transparent windows? Isang bukas na daluyan kung saan makikita ng ating mga pamilya, ng ating komunidad dito sa mainit, at mga bansa sa kanyang biyaya at ang kanyang kaligtasan na binigay sa atin. Kaya ngayong umaga, kung bubuksan natin ulit yung verse 1 and 2 na ito, ay pakinggan natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon mula sa pagiging natatagong mirror lamang tungo sa pagiging transparent window. Isang buhay na daluyan ng kanyang biyaya para sa atin
komunidad at para sa ating bansa. Dito sa ang scripture na ito ay matatagpuan ito sa book number 2 ng Psalter, kasi ito ay isang grupo from chapter 42 to chapter 72. Ang buong bahagi na ito na madalas ay ang psalm na ito, ang awit na ito ay tinatawag na Elohistic Psalter, dahil mas prefer nitong gamitin ang pangalan ng Diyos na bilang Elohim instead na Yahweh. At sa broader biblical narrative, ang konteksto ng awit na ito ay nagsisilbing critical na tulay sa pagitan ng covenant ng Diyos kay Abraham na pagpalain ng lahat ng mga bansa, at ang ultimate fulfillment nito ay doon sa Great Commission sa New Testament. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 12 verse 3, ang sinasabi rito ay, at pagpapalain ko, ang Diyos ang nagsasabi dito kay Abraham, pagpapalain ko ang mga na magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan ng lupa. Ang ibig sabihin niya, ng buong purpose ng awit na ito ay para magkaroon ng pagpupuri sa mabiyayang kaligtasan ng Diyos mula sa lahat ng mga bansa. Kaya naisulat ito. At ang pagpupuri na ito ay hindi lamang mababaw na halintulad ng mga praise and worship na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran sa ibang mga iglesia, ngunit ito'y nagdudulot ng takot sa Diyos. Sa verse 7, doon, itong parallel nito. Nagsimula siya sa verse 1 and 2 at natapos rin doon, pareho siya na magdudulot ng takot sa Diyos. Ibig sabihin, ang pagpupuri ng mga bansa sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ay dahil merong takot sa Diyos. At kung sa umaga ito, tingnan muna natin ang prinsipyo na binibigay sa atin ng mga talatang ito. In English, we are blessed by God to be a channel of grace to the world. Pinagpala tayo ng Diyos upang maging daluyan ng biyaya sa mundo. Pinagpala tayo ng Diyos upang maging daluyan ng biyaya sa mundo. Ang katotohanan ng awit na ito ay makikita natin isang malinaw na direktang koneksyon sa pagitan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang dakilang layunin para sa mundo. Verse 1, nanalangin siya, Diyos, maawa ka sa amin. Tingnan mo yung una, Diyos, maawa ka sa amin. Kung sa English ay, God be gracious unto us. Or some other version ay, God be merciful to us. Kasi nagsisimula lahat sa mercy ng Diyos. Hindi natin deserve ang blessing na binibigay ng Diyos. Ito'y awa ng Diyos sa atin. At sumunod ang pagpalain mo kami. Kapag nagkaroon ng awa ang Diyos sa atin, merong pagpapala na binibigay ang Diyos sa atin. At ng kanyang sariling layunin ay maihayag sa buong mundo. Ito ay isang taos-pusong paghingi ng covenant blessing. Hindi lang ito blessing ng anong mga pangailangan natin sa araw-araw, kundi ito'y covenant blessing at kaawaan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi lamang ito basta paghingi sa Diyos na maging mabuti o mabait ang Diyos sa atin. Hindi po. Ito'y taimtim na paghiling para sa pagpapalang binibigay ng may pakikipagtipan sa Diyos, ng mga taong may covenant community ng Diyos. Paano dapat manalangin ng iglesia? Paano dapat manalangin tayong maipakilala natin ang pamamaraan ng Diyos? Nanalangin tayo na sa pamagitan ng pag-uugnay ng ating pinakamatinding mga pangangailangan, forgiveness sa ating kasalanan, sa pinakadakilang kalwalatian ng Diyos, kundi ibig sabihin niyan, kinoconnect natin yung mga
greatest needs natin doon sa greatest glory ng Panginoon. Ganyan dapat tayo manalangin. Hinihiling natin sa Diyos na ibuhos ang Kanyang Espiritu sa ating mga lokal na kongregasyon, palalimin ang ating pag-unawa sa Kanyang salita, pakabanalin ang ating mga tahanan, at patibayin ang ating mga pananampalataya. Hinihiling rin natin na pagpalain ng tubig ng bautismo dito sa mga bagong manampalataya kay Kristo. Hinihiling natin sa Kanya na pagpalain ng paghati-hati ng tinapay, Lord's Supper, sa ating pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ngunit, hindi tayo dapat tuminto roon. Dapat nating idugtong ang salitang upang. Upang. Bakit natin hinihiling ang mga bagay na ito mapagpapala ng Diyos para sa ating iglesia? Upang. Itong pinakamalaga. Upang ang Panginoon ay pagpalain mo ang aming mga lokal na iglesia upang makita ng mga nakapaligid na komunidad ang pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo sa aming mga buhay. Makita ng mga kabataan, makita ng mga kapitbahay namin ang pagbabago na ginawa niyo sa aming mga buhay. Panginoon, maging mahabagin ka sa aking pamilya at hilumin mo ang aming pagkawasak sa aming mga buhay upang malaman ng mga kapitbahay namin na merong isang manunubos. Panginoon, pagpalain ninyo o paliwanagin mo ang iyong mamukha sa aming mahihinang at nanginginig na pananampalataya upang ang iyong nagliligtas na kapangyarihan ay makilala sa lahat ng mga bansa. Ito ang malagang salita. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pagliligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin niyan ay pinakikita ng tekstong ito na ang covenant blessing ng Diyos ay hindi kailanman ibinibigay para sa maging imbakan o maging dead end ang biyaya sa loob ng ating iglesia o ng ating buhay. Hindi tayo tinawag para maging imbakan o matrap ang kanyang kabutihan para sa ating sarili lamang. Sinabi nga doon, kung maalala nyo sa Book of Romans, ay we are not living on our own anymore. Hinihiling natin ito na maging totoo ito sa ating mga buhay. Sa halip, idinisenyo ng Diyos ang kanyang iglesia na maging bukas na daluyan kung saan ang kanyang kabutihan, pagmamahal at kaligtasan ay umagos patungo sa lahat ng mga bansa. Ito rin ang sinabi ni Pedro doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Kung marapatin yung basahin ko ito sa English. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. That you may proclaim, upang hindi Kanya tinawag, papalapit sa Kanya, nang hindi ka rin niya ipapadala para maglingkod ng may sakripisyo. Walang tinatawag ang Diyos palapit sa Kanya na hindi niya sinesend out para sa iba. At ang praktikal na mga implikasyon nito sa ating mabuhay is kapag naunawaan natin ang katotohanan na ito, ibinabago nito ng tuluyan ang ating perspektibo sa buhay. Sa lahat ng biyaya at pabor na natatanggap natin sa Diyos, araw-araw, magbabago ito. Ito ay tinatawag nating sacred trust na binibigay ng Panginoon. Ang bawat pabor sa trabaho, pag-aaral,
sa ating financial resources, mga talento, pati na ang mga spiritual blessings na natatanggap natin mula sa Diyos ay hindi personal trophy para sa ating sariling comfort or para sa ating pagmamataas, para i-post doon sa social media. Walang masama mag-post sa social media, pero tingnan natin ang ating mga motibo. Ang pamamaraan ng Diyos ay maalaman sa kanyang mga ginagawa ay paano siya nagliligtas. Kung kaya't doon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ito yung mga spiritual blessing na natatanggap natin. Sinabi dito ay, but the fruit of the Spirit is love. Itong pamamaraan ng Diyos. Joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito ang mga bunga ng pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At sa ngayon ay isang pagkakataon para sa biyaya sa atin sa lahat ng ito ay isang sacred trust na binigay mula sa Panginoon para sa iglesia. Ito'y isang dakilang pagkakataon para tayo maging daluyan ng pagmamahal para sa ating pamilya. Maging daluyan ng pagkatuwaan o kapayapaan para sa ating mga komunidad, mga kaibigan, mga office mates. Kapag pinagpala tayo ng Diyos sa mga spiritual blessings na ito, hindi natin dapat tinatanong na paano ko ito gagamitin para sa sarili kong seguridad. Kasi madalas tayong titingnan mo natin, me first. Sa halip, dapat tinatanong natin, paano ako magiging daluyan ng biyayang ito para makilala ng iba ang kabutihan ng Diyos sa akin? Ang problema sa atin ay we turn God's blessings into idols, becoming a channel of disordered worship. Ginagawa nating Diyos-Diyosan ang mga pagpapala ng Diyos, kaya nagiging daluyan tayo ng maling pagsamba. Ang problema noon ng Israel ay misplaced focus. Sa kasaysayan ng sinaunang Israel, paulit-ulit silang nahuhulog sa tukso ng aangkinin o i-hoard ang covenant blessing ng Diyos para sa kanilang sariling comfort o seguridad. Pangarap ng Diyos mula sa umpisa pa lang ng kanyang bayan ay maging liwanag dapat sa mga ibang bansa. Subalit, kapag dumating ang pagsubok, gipit na sitwasyon at banta mula sa kalaban at paligid, ang Israel ay madaling nadadala sa takot. Kaya gagamitin nila ang covenant blessing ng Diyos para sa kanilang seguridad lamang. Naging isa silang dead-end reservoir. Isang imbakan kung saan ang biyaya ng Diyos ay pumasok, ngunit hindi muling umaagos palabas. Alam natin yung nangyayari sa dalawang river ba yon? Yung isa lake, Dead Sea. Yung Dead Sea na yon ay walang dumadaloy doon palabas. Kung kaya't walang isda na pwedeng mag-grow doon. On the other hand, yung Sea of Galilee, dumadaloy siya. Kaya naging source siya ng buhay sa mga taong nakapaligid doon. Ganun ba tayo? Ang problema ngayon ay nagiging consumer-minded faith and disordered worship ng mga Kristiyano. Panampalatayang nakasentro sa pangkonsumo at walang ayos sa pagsamba. Pagdating sa ating panahon ngayon, ganon din naman ang nangyayari. Ganon din naman ang pakipaglaban natin. Ibang konteksto lamang. Tayong mga pamilya, young adults, sa iglesia dito ay madalas ding nahuhulog sa consumer-minded mentality sa ating mga panampalataya. Pumapasok tayo dito
Anong makukuha ko ngayong umaga sa Diyos? Instead of thinking, anong klaseng worship that I could please God this morning? Why am I here? Lagi nating pinapanalangin ang pagpapala ng Diyos, success sa ating career, financial stability, magandang oportunidad, at kapayapaan sa loob ng ating mga buhay, pamilya at iglesia. Ngunit kapag natanggap na natin ang mga ito, madalas pinare-reflect lang natin ang liwanag sa ating sariling mukha gaya ng mga mirrors. Ginagamit nating blessing ng Diyos upang paglingkuran ang ating sariling mga kagustuhan. Sa ganitong paraan, nagiging daluyan tayo ng disordered worship sa iba. Kapag nakikita nila, pareho lang naman kami. Kung saan ang mismong mga regalo ng Diyos para sa atin, ang pumapalit sa Kanya bilang sentro ng buhay natin sa ating mga puso. Ang ugat nito ay comfort at self-preservation. Bakit paulit-ulit na nahihirapan na ibahagi ang natatanggap nating biyaya? Bakit napakabilis natin na makulong sa sarili natin? Sa ilalim ng ating mga puso kasi, ang tulay na nagmamaneho ng ating mga buhay ay comfort at self-preservation, kaginhawaan at sariling proteksyon. Natatakot tayo na ibahagi natin ang ating oras, lakas, resources sa iba na mababawasan natin at mawawalan tayo ng seguridad. Sometimes, we are walking too fast na meron tayong kapatid o isang kaibigan na nangailangan pala ng time para makinig sa atin, pero self-preservation. Tapos magugulat tayo, ano nangyari sa kaibigan ko? Ba't naging ganon? Maayos siya. Ba't ganon ang ginawa niya? Natatakot tayo. Dahil dito, nagiging sarado at matigas ang ating mga puso, kaya hindi tayo makalabas upang maging isang buhay na daluyan ng Kanyang pagmamahal sa iba. At magdudulot ito ng masakit na bunga. Ang masakit na bunga nito ay cold faith, malamig na pananampalataya at internal friction. Kapag ang idol ng kaginawaan at pansariling proteksyon ang namamahala sa ating buhay, napakasakit ng bunga nito. Ang ating Christian walk ay magiging malamig at walang buhay dahil wala na itong missional purpose. Pansarili lamang. Nagkaroon ng internal friction sa loob ng pamilya o ng relasyon o sa loob ng iglesia. Nauubos ang ating lakas, oras, emosyon sa mga hindi pagkakaunawaan, reklamo, or internal friction. Kapag ang bawat isa sa atin ay nakatutok lamang sa ating mga sariling comfort at kagustuhan, tiyak na magkakabanggaan lamang. Ang natanggap mong biyaya ng pagpapatawad sa Diyos sa buhay mo, inangkin mo lang at ayaw mong umunawa sa iba at magpatawad sa kapatid mo kay Kristo. Ayaw mong ng reconciliation dahil sarili mo lang ang pinoproteksyonan mo. Wala na yung, o Diyos, maawa ka sa akin. Ako'y kulang sa pagmamahal sa aking kapatid. Nawa ay pagpalain niyo kami ng iyong pag-ibig at pasensya upang dumaloy ito sa isa't isa sa mga kapatiran sa iglesia. Kung ang pagpapatawad mo ay hindi makadaloy sa sarili mo, patungo sa kapatid mo,
Paano mo masasabing lalabas ito sa iglesia, sa komunidad? Dapat ang ating pagmamahal, ang ating pagpapatawad ay umagos sa labas. At magsisimula yun sa atin. Dito sa loob. Upang ang iyong, sabi dito, upang ang iyong daan sa lupa at iyong pagliligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin niyan, kung ito'y dumadaloy sa atin, masasabi natin na sa ibang bansa na tunay na ang Diyos ay nagliligtas at nagpapatawad sa lahat ng nagre-repent, lahat ng nanampalataya sa Kanya. Ngunit kung itatrap lang natin ito, para tayo magiging uling. Alam mo yung mga dark colors, at isa sa mga darkest color ay ang uling. Ang sabi nila, pagka ang ilaw, ang mga dark colors, sila yung nag-absorb ng mga ilaw, liwanag, dahil hindi ito nagre-reflect. So kung magiging uling tayo, kilala ito sa pagkulong ng liwanag, ang resulta, init. Mainit, pagkasunog, at pagkawasak sa sarili. Ito yung nawawala yung missional heart kapag hindi natin nire-reflect ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang mundo at ating komunidad na lubos na nangailangan ng pag-asa, hindi nakakita ng tunay na kagandahan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yun ang magiging resulta. Ngunit hindi ito mariresolba ng guilt-tripping or legalistic duty lamang. So, sinasabi mo, dapat magsakripisyo ka pa. Dapat magbigay ka pa ng higit pa. Dapat mahiya ka naman, mag-mission ka. Hindi ito solusyon. Ngunit minsan bumabagsak sa ganitong solusyon. Ang guilt at obligasyon ay panandalian lamang at hindi kailanman kayang baguhin ng malalim na pagnanais ang ating puso para sa iba. Maibigay ang liwanag sa buong mga bansa. Ang panlabas na pilit ay lalo tayong ginagawang pagod at galit. Hindi ito kayang baklasin ang kapit ng idol of comfort sa ating mga puso. Kaya nananatili rin tayong sarado sa magiging tunay na daluyan ng Kanyang biyaya kapag doon lamang sa guilt-tripping. Sapagkat kung ang sarili nating pagsisikap at human effort ang asahan natin, mananatili tayong kulong sa takot at kapaguran. Pagod na ako. Ayoko na. Quits na. Hindi natin kayang baklasin ang idol na ito sa sarili nating lakas. Kailangan natin ng isang malakas na tagapagligtas sa buhay natin. Kailangan mo siya na siyang gumatang sa ating kabayaran ng ating kasalanan. At ito yung ginawa ng Panginoong si Kristo sa atin, mga kapatid. By Christ becoming a curse for us. That He is the very person of blessing. He became a curse for us. He became a channel of God's blessing to shine upon us by becoming a curse for us. Sa pagiging sumpa ni Kristo para sa atin, siya ay naging daluyan upang ang pagpapala ng Diyos ay magliwanag sa atin at itong ginawa ng Diyos sa atin. Paano mo nga ba mararanasan ng ating mga puso na may inklinasyon na mag-hoard at magtayo ng sariling seguridad ang tunay na pagbabago? Paano natin ito mararanasan? Hindi mangyayari ito sa pamamagitan ng pagpipilit sa ating sarili o sabi ko nga kanina sa guilt-tripping. It happens when we look at the cross of the Lord Jesus Christ. Sa Kalbaryo, ginawa ng Ama si Jesus na sumpa para sa atin. Pinasan ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng kasalanan natin, ang pagiging makasarili.
natin. Ang pagiging consumer-minded natin sa biyaya ng Diyos at ang ating disordered worship, inabsorb lahat ng ating Panginoong Kristo ito. At ang nakatagong mukha ng Diyos kay Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, ang siya naging bintana ng sinag, ng liwanag patungo sa ating mga puso. Dinala ng ating Panginoong Kristo ang sumpa at ang dilim. Pinasok na ito para sa atin at siya ay naging dakilang daluyan kung saan ang walang hanggang liwanag at awa ng Diyos para sa atin ay permanenteng umagos sa ating mga buhay ngayon sa lahat ng kay Kristo. Naranasan mo na ba ito? Kung hindi pa, lumapit ka sa Panginoon Kristo. Siya yung daluyan, dakilang daluyan ng liwanag ng Diyos para sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa dilim pa ng kasalanan, siyang magbibigay at siyang tatanggal ng dilim sa buhay mo, dulot ng iyong kasalanan. At ang connect nito, makikita natin na napakalalim ng koneksyon nito na pinagtabi natin ang panalangin ng awit, versikulo 1, sa katotohanan ng bagong tipan. Paano magiging pabor at nakangiti ang banal na mukha ng Diyos sa mga puso nating tulad natin na madalas maging makasarili. Ito yung in-offer sa atin ng Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Sinabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, so that Jesus Christ, the blessing of Abraham, might come to the Gentiles. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa ng saganang atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binitay sa punong kahoy upang sa mga Hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo upang sa pamamagitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Naging na-fulfilled siya sa Panginoong Kristo yung panalangin ng saserdote na ito na isinulat sa mga awit. Dahil pinasok ng ating Panginoong Kristo ang dilim upang ang mukha at pagpapala ng Diyos ay permanenteng magliwanag sa bawat isa sa atin. Si Jesus ang pinakadakilang daluyan ng pagpapala. Kung kaya't anong pagbabago ang madudulot nito sa ating mga puso? Kapag naintindihan natin nito, lalaya tayo sa takot at scarcity mindset. Mawawala yung scarcity mindset natin na hindi na tayo titingin sa pagpapala ng Diyos o i-hoard natin para sa seguridad lamang natin. Hindi natin kailangan mabuhay sa insecurity o magkandara pa sa takot na baka maubusan tayo ng biyaya, ng karangalan o seguridad. Tinanggap na tayo ng ating Ama. Kung tayo tagapagmana na kasama ni Kristo, ba't ka pa mag-iimbak? Infinite blessing ito. Hindi ito mawala. Kahit ang kamatayan, hindi ito kayang kunin sa iyo. Kaya kaya natin mag-sacrifice. Walang pagkukulang sa pagmamahal. Walang pagkukulang sa pagpapatawad. Walang pagkukulang sa pagtutulungan. Walang pagkukulang sa mga pangailangan. Jesus said, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you."
Hindi comfort natin, kundi itong mga bagay na ito na mas kailangan natin. Mapagpahinga tayo sa biyaya ng Diyos. May kapahingahan. Hindi ka laging pagod para i-prove yung self mo. That you have to prove that you are faithful, that you are righteous. No, nobody is. We are all righteous because of Christ. Dahil alam natin na kay Kristo nakangiti at may pabor sa Ama sa atin magpakailan paman. Hindi na natin kailangan gamitin ang mga blessings ng Diyos para patunayan ang ating sarili. Kusa at masayang pagiging daluyan na tayo ng biyaya ng Diyos dahil puno ang ating mga puso ng biyaya ni Kristo, hindi natin kailangan na maging reservoir o maging imbaka na. In Christ, we get to be channel of blessing in proclaiming the ways of God to the world. Kay Kristo, may pagkakataon tayong maging daluyan ng liwanag sa pagpapahayag ng mga pamamaraan ng Diyos, mabuting pamamaraan ng Diyos sa mundo. Kung kaya't sa mga bagong pamamaraan na ito, sa ating mga pamilya at personal na buhay, inilalaan natin ang ating mga finances, mga panahon, at mga hospitality, hindi para sa ating sariling luxury o security, kundi bilang isang bukas na daluyan para maging blessing sa pangangailangan ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatiran. Free tayong maging generous dahil alam natin ang Diyos ang ating permanenteng tagapaglaan. Kung ikaw ay isang young adult at may career, halimbawa kapag nakatanggap ka ng promotion o salary increase sa trabaho, ang lumang paraan ng laman ay nagsasabing sa wakas, upgraded na ako, upgrade my lifestyle also, dagdag na fortress ito para sa sarili nating seguridad. Pero sa bagong pamamaraan kay Kristo, sa banal na Espiritu, tinitingnan mo ang dagdag na sweldo o bagong posisyon bilang isang binigay ng Diyos na maging platform. Magtatanong ka ngayon, paano mo magagamit ang increase na ito para suportahan ang gawain ng iglesia? Tumulong sa isang struggling brother or sister o maging daluyan ng integridad at kabutihan ni Kristo sa mga ka-office mate mo. Ang iyong promosyon ay hindi isang bantayog ng isang pagmamalaki, kundi isang lunsaran ng biyaya ni Kristo para sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Sa ating mga church leaders, hindi natin ginugugol ang ating buong mga budget, lakas at panahon sa internal comfort or self-preservation lamang ng iglesia. Masaya na tayong maging overflow sa local church, sa komunidad natin at sa global missions, kung saan nakita natin ang biyaya ng Diyos yung ginawa simula nung 7 years ago. Hindi natin alam. Dumaan tayo sa COVID. Marami tayong pinagdaanan na hirap. Pero tingnan natin. Dahil nakatingin tayo hindi lang sa loob, kundi sa labas. Dito sa pangako ng Diyos. Patuloy na dumadaloy. Doon, hindi lang sa Ratchaburi City, dumadaloy doon sa Hingkong, dumadaloy doon sa Wainoy. Ito yung mga lugar, mga bagong daluyan ng papapala mula dito sa Los Baños. Ito ay yung narrative ngayon ng Ebanghelyo ay napakaiba sa mundong ito. Ito ay napakalaking pagkakaiba sa secular culture. Ang mundo ay nagsasabing magbigay ka para magkaroon ka ng magandang reputasyon. Panlabas na clout o personal validation. Ang paniniwalang I create my own impact, kumbaga.
O kaya naman, ang moralismo on the other hand, ay maglilingkod ako dahil takot ako sa Diyos o obligasyon ko ito. Subalit ang Ebanghelyo, hindi ito nagbibigay para maging sikat o para patunayan ang ating sarili na righteous tayo. We get to give and serve because we are already or infinitely loved, accepted, and rich in the Lord Jesus Christ. Ang grace-motivated response na ito ay hindi burdensome. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, my yoke is easy and light. My burden is light. Dahil kung sa tayo ay tawag nilang temjay, meron ng willingness, meron ng joy sa paglilingkod. Ito ay isang masayang pag-apaw ng pusong nakapagpahinga na sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. And so, sana ito maging panalangin natin ngayong umaga at sa buhay natin bilang iglesia. Diyos, maawa ka sa amin at pagpalain mo kami at pagsilangin nawa niya ang kanyang mukha sa amin upang ang iyong daan ay malaman sa lupa, ang inyong pagliligtas at kagalingan sa lahat ng mga bansa. Nawa ay panalangin natin ito. Tayo manalangin. O Diyos Ama, maraming salamat sa inyong salita at tinuruan niyo kami mula sa awit na ito kung paano manalangin. At nawa, Panginoon, ay may it never be na kami maging reservoir lamang o tagapag-imbak lamang ng inyong covenant blessings, kundi gawin niyo kaming mas bukas na daluyan ng pagpapala para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon Kristo. Nawa ay kami maging buhay na bintana kung saan ang inyong kabutihan ay makita ng mga taong nakapaligid sa amin, mga komunidad na nakapaligid sa amin, o mga bansang nakapaligid sa amin, upang malaman nila ang inyong mabubuting pamamaraan ng inyong kaligtasan kay Kristo Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tayo po'y umawit, maghari si Kristo Jesus bilang ating pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon Kristo. Manamin sa langit, bilang aming response sa inyong salita ay humingi kami ng inyong tawad kung saan maraming panahon na kami po'y naging makasarili o ino-hoard namin ang inyong covenant blessings sa amin. Ngunit sa ngayon ay turuan nyo kami patuloy at tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng lakas sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at inyong salita na aming bigyan ng tuon ng pansin ng aming mga puso na dapat kami ay sa inyong pagpapala ay maging daluyan ng inyong biyaya para sa ibang hindi pa nakilala sa Panginoong Kristo at kahit sa aming mga kapatiran. Kung kaya't Panginoon, dalayan ko po ang inyong pagpapala sa aming iglesia. Maawa kayo sa amin at pagpalain nyo kami at ang inyong mukha ay magbigay ng liwanag sa amin upang ang mga bansa ay makakilala sa Panginoong Kristo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, aming Panginoon tagapagligtas. Amen.